Itong Makabayan Black, yung ano, kasi ang intention talaga niyan is malaman kung sino yung Mary Grace Piatos na sinasabi niya. Nila, kasi nga, kung asset yon o informant yon, malamang nandoon yun sa hanay nila, nandoon yun sa loob ng hukbo nila, yung NPA, doon yun mismo. Kaya yun yung kailangan nilang malaman. Kaya nila hinahanapan ng butas talaga ang mga tauhan ni BP Inday, even si BP Inday. Kasi yun talagang intention ng mga Makabayan Black na to. So, ang nakakabisit lang kasi, no? Sa mga ganung klaseng problema na kinakaharap na napakaliit lang na bagay, pati yung pag-reimburse mo dahil nga ah, kalaban ka sa politika o talagang may kalalagyan sila kapag nanalo ka, hinahanapan nila ng butas. Pero yung mga government agency na may malalaking atraso sa gobyerno, sa commitment, sa COA, isipin mo, ang Department of Agriculture, merong 8 billion na suspended, unliquidated fund. Di ba? Tapos yung DPWH, merong 10 billion na suspended, unliquidated fund. Tapos ang DOH, merong 9.5 billion suspended, unliquidated fund. At kasama na dyan, malapit na masirang mga gamot. Can you imagine? Doon sa mga malalaking government agency, bakit hindi sila nagkaroon ng investigasyon? Walang investigasyon. Walang investigasyon, walang hearing, walang suspension, walang kinasuhan. Can you imagine? 8 billion sa Department of Agriculture, 10 billion sa DPWH, 9.5 sa DOH. Tapos wala kayong ginagawa. Tapos nakatutok lang kayo kay BP Inday. Di ba? Isipin mo, kung nasaan yung audacity ng mga to na questioning yung problema ng ng mga kawani ng OBP, even the Vice President Sara Duterte also. Pero yung mga government agency na maliwanag na may pagkukulang, no? Sa gobyerno, hindi nila maimbestigahan, hindi nila masuspend yung mga namumuno. 'Di ba? Magkaroon lang sana maging patas man lang sana. 'Di ba? Ang kini-question nila karamihan yung 125 million na confidential fund ni BP Inday na nagastos ng within 11 days. 'Di ba? Hindi pa tapos ang hindi pa tapos yung kasi ang COA magbibigay ng palugit kung ilan hanggang kailan mo So hindi pa tapos 'yun. Ibig sabihin, ongoing pa yung process noon. Pero sila ang sa kanila, ninakaw mo na 'yun. 'Di ba? Ganun agad ang nila. Pero doon sa sa government agency na may mas malalaking atraso sa gobyerno na 8 billion, 10 billion, 9.5 billion, wala silang ginagawa. Walang hearing, walang investigasyon, walang suspension sa mga head of government agency like mga secretary or USEC, ASEC. Walang ganun. Bakit? Kasi hindi nila kalaban. Hindi nila kalaban sa politika at hindi sila kakandidato. So, ayan ang mga dahilan kung bakit meron tayong mini trial impeachment. Ngayon, maliwanag pa sa buwan na wala talagang intensyon mga yan na tuntunin yung katotohanan, kundi gumawa lang ng hakbang, no? Para sirain si BP Inday Sara. Kasama na dyan yung pagpapa-impeach sa kanya. Ganun lang kasimple yan. Diba? Kung talagang kayo, nasa patas kayong mga mambabatas kayo, unang-una yung makikita, yung may mas malalaking atraso sa gobyerno. Hindi yan yung kay BP Inday. Na lahat na lang kinukuhaan nyo ng hinahanapan nyo ng butas. Can you imagine, even the spokesperson na ikaw na yung nag-ambono lahat-lahat. Diba? At natural lang na reimburse mo yung yung pera mo, kaya kistunin pa. Diba? So dahil nga nauso yung ganyan, ibig sabihin, siyempre, hindi naman pwedeng ibuyang-iyang ni BP Sara yung pera pagbibigay ng reimburse dun sa spokesperson niya. Natural, para sa ilalagay niya sa envelope. At yun naman yung ginaya ng isang na gumawa ng kwento, nagpagamit sa mga buhaya para baliktarin na binibigyan sa ni BP Inday ng ganong kalaking halaga. Di ba? For what? Para doon palabasin doon sa confidential fund na doon ginamit yung confidential fund ng DepEd. Di ba? Na nagbigay nga ang COA ng unmodified opinion doon. Ibig sabihin, proof o patunay yung guidelines ng COA sa paggasta ng confidential fund, nasunod yun ng OBP. Kasi kung hindi nasunod yun, hindi magbibigay ng unmodified opinion ang COA. Ganun lang kasimple yun. Diba? Pero bakit itong mga congressman na to, itong mga na to, bakit nakatutok lang doon? Dapat unahin nila yung may mas malalaking problema. Diba? 8 billion, 10 billion, and 9.5 billion. Suspended na yun. Ibig sabihin, tapos na yun, yung investigation doon. Oh. Paano na mangyayari doon sa pera? Kung wala kayong ginagawa, kung wala kayong gagawing investigasyon, wala na, bye-bye na.
Di ba? Tapos kayo, nakatuon kayo doon sa, yung COA mismo nagbigay ng unmodified opinion, kumpara doon sa suspended na hindi alam kung saan napunta yung pera. Malinis yun, na talagang wala. Hindi na, na-declared kung saan napunta yung mga pera na yun. Oh. May na-suspend ba? May investigasyon ba? May hearing ba? May natanggal bang head of agency? Wala. O kahit mga USEC and ASEC lang sana, wala, di ba? So bakit doon sila nakatuon? Kasi nga, mas importante si BP Inday na wag makakandidato. Mas importante na ma-impeach si BP Inday para safe sila sa 2028. Ganun ang nila. So ito namang mga kabayan black, bukod sa yun ang intention nila, ang isa pa sa mga agenda nila, gusto nilang malaman kung sino si Mary Chris Piatos. Kasi alam naman nila kung paano nagpa-function ng isang confidential funds. Nagtatanga-tangahan lang yan kasi gusto nila talagang malaman kung sino yung tao na yun. O para pag nalaman nila, kasi alam naman nila nasa hukbo nila galing yun. O di pag nalaman nila nasa hukbo, sigurado, patay na yun. So ganoon lang kasimple kung bakit nila ginagawa yan. Hindi talaga dahil gustong matuntun yung katotohanan. Kasi kung talagang naghahabol yan sa pera ng gobyerno, unang-unang habulin yan yung Department of Agriculture na may 8 billion, DPWH may 10 billion, DOH may 9.5 billion. So bakit? Kay BP Inday lang. Kasi politika talaga. Yan talaga ang intention nila. Sirain si BP Sara. Pero isa lang masasabi ko, may impeach man si BP Sara dahil sa mga kabulukan nyo, hindi pa rin namin kayo iboboto. Ganun lang kasimple yun. Kung sino man yung magiging pambato nyo, yung nanay nyo man, o si Virus man, o si Bambam man, hindi pa rin namin kayo iboboto. Kaming DDS, manatili kami loyal. Kasi alam namin kung paano naglingkod ang mga Duterte sa mamamayan at sa bansa. So ganun lang kasimple yun. Kasi alam namin na yung politiko namin may dignidad, hindi gaya na walang dignidad. Kahit na hinabali yung batas, kumbaga, hindi nyo lang sinusunod yung konstitusyon, yung ating saligang batas, para lang pumabor sa kagustuhan nyo. So, isa lang ibig sabihin yan, wala kayong mga dignidad na politiko. Kami, Duterte pa rin kami dahil alam namin, sila lang yung may dignidad para sa amin. At ito yung palagi sinasabi ni Tatay Digo, live with dignity. At sana, ganyan din tayo mga ka-DDS, mamuhay din tayo na may dignidad. So, peace.